Wala po akong kapatid, physically. Nag-iisa po ako. Pero ngayon, ang dami kong kapatid sa Panginoon. Bakit po? Kasi yung lakas at pag-asa ko, hinugot ko sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Katulad nitong dalawang ito, hindi sila nawalan ng pag-asa. Ipinapakita dito ni Jesus na naunawaan niya ang lahat ng ating pinagdadaanan, anuman ito. At handa siyang tumugon dito. It is an assurance of love and concern. Kasama natin siya sa lahat ng pinagdadaanan natin. Hindi ka nag-iisa. Di bali ng kalaban mo mundo, basta't kakampi mo Diyos. Kesa kakampi mo ang mundo at ang kalaban mo Diyos, talo ka ron. Pero di bali na. Di bali ng kalaban mo mundo. Di bali ng hindi ka mahalin ng mundo. Di bali ng hindi ka maunawaan ng mundo. Ang mahalaga, kakampi mo ang Diyos. Pangalawa, makikita natin dito. Pangalawa, pagbibigay ng kalidad na oras ni Jesus sa atin. Sa Genesis chapter 2 verse 7, nang likain ng Diyos ang tao, tayo po ay nilikha sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. We are formed breath into our nose, the breath of God into our nostril, formed a term often describing the meticulous work of the potter in shaping vessel from clay. Kaya importante ka eh. Huwag mong sasabihin sa akin hindi ka importante. Huwag mong sasabihin sa akin na insignificant ka. Huwag mong sasabihin sa akin yan. Sapagat hindi ko tatanggapin yan. At naniniwala din ako, hindi rin tatanggapin ng Diyos yan. Nasasabihin mo, hindi ka importante. Importante ka at mahalaga ka sa Panginoon. Sapagat nung likhain ka, bahagi ng Diyos ay ibinigay niya sa iyo. Ang kanyang Espiritu, ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Kaya nga ang pagkakalika sa atin, kakaiba eh. We are formed meticulously. Kung manonood po kayo ng mga potter na gumagawa po ng clay at sinishape bilang isang vase, makikita nyo po yung meticulous work ng mga potter. Makikita nyo kung paano hulmahin. Kaya yung pagkakalika sa iyo, tamang-tama yan sa personalidad mo. Amen? Yung pagkakalika sa iyo, eksaktong-eksakto yan kung ano yung pinaplano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Yung pagkatao mo, lahat-lahat sa iyo, hindi nagkamali ang Diyos. Talagang tamang-tama yan dun sa plano na kung saan ilalagay ka ng ating Panginoon. Kaya yung pagkakalika sa atin, metikuloso yun. Importante ang bawat isa sa atin. Kaya huwag mo sasabing hindi ka maganda. Hindi totoo yun. Huwag mo sasabing pangit ka. Hindi rin totoo yun. Sapagat walang nilikang hindi maganda ang Diyos. Lahat ng nilikha ng Diyos, magaganda at gwapo. Amen? Tignan mo nga yung katabi mo. Amen? Walang nilikang hindi maganda ang Diyos. Ang Panginoon, lahat tayo, espesyal na nilikha niya. At ang pagkakalika sa iyo, binigyan ka niya ng quality time ng Diyos.